Pagka po nanay, sorry, Tatay Nene, at namiss po namin kayo, Brother Alvin, Brother Jason, Sister Sharon, Monsurita, Sister Virgin, Pastor Delia, at Sis Abing. Okay, mga langga kapatid, at magandang gabi sa ating lahat, mga langga kapatid. Naniniwala po ako sa ang message ng Lord sa gabing ito ay may tuturo sa atin. No, kung ano po yung tumatak sa ating mga puso at isipan, at naniniwala po kung may itatanim o may ituturo ang Lord sa gabi nito. Amen po ba mga kapatid? At buksan natin ang ating puso, isipan sa salita ng ating Panginoon. At remind ko lang po mga kapatid, mute muna ang ating mga mic bago magsimula ang ating preacher, dahil para mapakinggan natin ng maayos yung kanyang sasabihin, at lagay po natin sa magandang signal po mga langga kapatid, para hindi po maputo ng ating connection. Amen po ba mga langga kapatid? Okay, aking tatawagin po at preacher tonight na masipag, na isang OFW, no, at isang leader ng OPG mga langga kapatid, Sister Abby. Amen. Blessed evening. Hello po. Hello po mga kapatid. Blessed evening po sa mga kapatid. Malinaw po ba? Sis Abby. Amen. To glory to God. Salamat sa privilege na naman na makapagbahagi dito sa OPG, no. And salamat din po sa buhay ninyo na kayo po'y naglalaan ng oras para makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. So, bago po tayo mag-start, basahin ko lang po yung topic sa gabing ito. Naka-flash po dyan dito sa GC. Matthew 15 verse 28. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Sa Diyos po ang kapurihan ng kanyang salita. So bago tayo mag-start, manalangin muna po tayo. So Heavenly Father, yes Lord, sa gabing ito, narito po kaming muli, sama-samang sasamba, mag-aaral ng iyong salita. Salamat po Ama sa pag-iingat, sa buong maghapon, sa mga kapatid po namin na umattend kanina sa church. Salamat din po Ama sa kalakasan na patuloy na tinataglay namin. Sa mga pangailangan namin na patuloy niyo pong ipinoprovide. Ama, dalangin namin sa gabing ito, man yung mamutawi sa aking mga labi, yung katotohanan lamang po na buhat sa iyo ang aking mabanggit. Huwag mo po nawa pahintulutan na ito'y magmula sa aking sariling opinyon, bagkus sa tulong na gabay ng banal na Espiritu, ay maibahagi ko ito, Panginoon, ng may kaayusan at tama. Sa gabing ito, tago mo po nawa kami sa iyong malabay na pakpak, upang anuman gawa at pagkilos ng kaway ay hindi makakilos sa aming cellphone, sa aming signal. Ikaw po ang manguna, Panginoon. Patawarin mo po kami kung kami man po ay nakagagawa ng labag sa iyong nais, Panginoon. Kung meron man kaming karumihan sa aming puso, patuloy mo po nawa kaming patawarin, Lord. Ama, ko lang yung paglilingkod namin upang magbalik sa iyo ng pasasalamat. Kaya po sa gabing ito, Ama, ikaw lang po ang siyang madakila at maitaas sa aming buhay. Sa makapangyarihang pangalan namang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. So glory to God po, no, mga kapatid. So, blessed evening po ulit dyan sa Pilipinas at sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa. So glory to God and hallelujah po. Praise God po sa buhay ng bawat isa sa atin. And yun nga po yung kanina nung naibahagi ko po yung testimony about nung Thursday, dahil sa nakaraan na topic po ay nagpatuloy pa rin po yung pagbibigay ng Panginoon ng pagtuturo doon po sa naging topic nung nakaraang mga araw. So ito pong topic na ating pong pag-aaralan ngayon. Kagabi po, ito din po yung nilid ng Lord na
na itapik. Kaya ito din po yung mai-share ko ngayon. Parang ang nangyari po, sa mga nakaraan ko po na na-share, parang magkakarugtong siya. Itong topic po natin ngayong gabi. Nung nakaraan po about sa service, paano tayo maglingkod ng tapat at tama yung puso. Ngayon naman po ang ating pong pag-aaralan ay about sa pananampalataya. Nakaraan, how we are serving God, and ngayon din po, ganun din po. Yung paano tayo magkaroon ng pag-asa sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng kawalan ng pag-asa, mga kapatid. Yung, ito nga po, kung paano tayo manatili pa rin sa ating pananampalataya. And kapag po daw ba dumating sa buhay natin na para bang yung pinagpe-pray natin, parang feeling natin tahimik lang yung Diyos, yung para bang walang pagtugon na nangyayari. O may pangyayari po ba sa buhay natin na wala ka ng ibang malapitan, dumating ka na sa buhay mo na sobrang desperado ka na sa pinagpe-pray mo pero wala pa rin nangyayari. And nangyari din po ba sa buhay nyo ang ma-reject sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan, yung iba po sa love life? So, kung isa ka man po sa nakarelate sa mga nabanggit, mga kapatid, maaring ito pong topic ay para sa atin lahat kung tayo po yung nakarelate dito. Kaya sama-sama po nating basahin yung talata kung paano ang isang babae na rejected ay nagpamalas ng kanyang matinding pananampalataya. So, ang napili ko nga po na i-title dito is Great Faith, a Faith that Pleases God. Ang pananampalataya na nakalulugod sa Diyos. Ito po yung ating mababasa, Mateo 15, verse 21 to 28. Sabi po, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di, gumaling ang kanyang anak. So, brief history lang po about sa verse 1. Sinasabi po sa verse 1, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. So, ito daw pong si Jesus ay nagtungo po doon sa lugar ng Tiro at Sidon. Ano po ba yung Tiro at Sidon? At saan nanggaling itong si Jesus? Kung babalikan po natin sa Mateo 14, dahil nasa chapter 15 po tayo, makikita doon si Jesus ay nasa Galilee. Siya po yung nangaral kung saan in-account, nagpakain po siya ng 5,000 kalalakihan. At doon din po sa chapter 14 ay yung time na namatay si Juan na nagbabautismo. At doon din po natin mababasa na nakita ng mga alagad na naglalakad si Jesus sa tubig, kung maalala niyo po. At nagpagaling ng mga may sakit sa lugar ng Gennesaret. At sa Matthew, unang mga talata ng chapter 15, yung pong kinwestiyon ng mga Pariseyo, yung mga alagad ni Jesus, dahil sa hindi paghuhugas ng kamay. Yung mga disciple, kasi po sa traditional na aral, na kultura nila, bago sila kumain, kailangan maghugas ka ng
ng kamay kasi para sa kanila 'pag unclean, hindi na banal. Yun po yung kanilang, yun ang pagkaunawa nila. Pero, ini-rebuke sila dito ni Jesus, 'di ba? Ano ba yung tunay nagpaparumi sa tao? Dahil akala nitong mga Hudyo, nitong mga Pariseo na yung kanilang tradisyon yun yung nakalulugod sa Diyos. Pero kabaligtaran po yung kanilang akala na ang totoo palang nagpaparumi sa tao yung maruming puso at kaisipan. Hindi yung hindi paghuhugas ng kamay. Kaya naman ang Panginoon nagtungo sa lugar ng Tiro at Sidon. Lagi po natin tatandaan na ang bayang Israel ay pinili ng Diyos ayon po sa Lumang Tipan at ayon po sa katuruan po ng mga Hudyo. At sa labas ng bayan ng Israel, lahat ng mga bansa ay tinatawag na hentil o mga sumasamba sa ibang Diyos, mga pagano. At hindi po nalalayo itong lugar ng Tiro at Sidon na pinuntahan po ng Panginoon. Ngunit bakit nga ba doon nagpunta itong si Jesus? Gayong ito ay lugar na mga pagano, mga sumasamba sa iba-ibang Diyos. Ayon po sa pag-aaral, ito daw pong lugar na ito ay located sa northern side ng Jerusalem. Upper side po siya kapag tinignan niyo po sa mapa. At itong lugar na to ay kilala bilang daungan ng mga manlalayag at kilala din to bilang sentro ng kalakalan. Maraming beses din pong binanggit ang lugar na ito sa Lumang Tipan. At isa sa mga nagtumulong sa pagpapatayo ng templo sa panahon ni Haring Solomon ay ang hari mismo ng Tiro. Nag-provide siya ng bronze sa pagtatayo ng templo. Kung babalikan din natin sa panahon po ni Elijah, ay si Reyna Jezebel na asawa ni Haring Ahab ay isa din pong Sidonian, taga Sidon, anak ng hari ng Sidon. At nung sakupin po ng hari ng Babylonia ang Jerusalem, itong mga tao na ito, mga taga Sidon, taga Tiro, isa sila sa mga natuwa nung sinakop ng Babylonia yung Jerusalem. Habang winawasak ng Babylonia ang Jerusalem, nagdidiwang itong mga taga Sidon na ito, mga taga Tiro. Gayon na lamang po yung makikita natin, itong Jerusalem, bagamat naging kaibigan siya ng Tiro at Sidon, dumating din sa point na naging magkalaban sila. And mula pa sa sinaunang panahon, simula pa kay Abraham, itong mga Canaanites na ito, kaaway talaga ito ng lipi ni Abraham, o ng lahi ni Abraham. So, ilan din po sa nabanggit ay nung si Elijah ay pinapunta ng Diyos sa lugar ng Sarephat. Ito din po ay located sa Sidon nung na-meet niya yung babaeng balo na merong anak. Yung nagpagawa si Elijah ng tinapay, 'di ba? Na ang iniisip ng babae na yun na lang yung natitira nilang pagkain, pero nag-provide pa rin siya para doon sa lingkod ng Diyos. And in 70 years po, yung hula patungkol sa pagsumpa ng Diyos doon sa lugar na yun ay nagkatotoo nga, nangyari nang sila'y pinarusahan ng Diyos. Pero after 70 years, muli din silang nakabangon. At nangyari nga, yung sinasabi sa sulat ni Isaiah. So, itong Tiro at Sidon ay located po ngayon sa modern Lebanon. At doon nga po nagtungo itong Panginoong Jesus. At habang daan nga ay natagpuan niya yung babaeng Canaanite. Alam niyo po itong mga Hudyo sa kanyang tradisyon, hindi nila gugustuhin po na tumapak kahit dun sa lupa na kinatitirikan ng mga hentil. Hindi nila gugustuhin na makihalubilo
alinman sa kanila. Dahil sa kanila, pag nakihalubilo sila, magiging marumi din sila. At tinahalin tulad nila yung mga hentil bilang mga aso. Ganon nila kinamumuhian ang lahi, ang mga hentil, ganon kinamumuhian ng lahi ng mga Hudyo dahil sa kanilang pamumuhay ay hindi nga nakalulugod sa Diyos. Pagan worship ang kanilang ginagawa. Itong mga Kanaan noong panahon ni Abraham, sila po yung nag-aalay ng sanggol, at ito isang karumal-dumal na uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa history po, nung naghukay po, di ba may naghuhukay? Madami po mga buto ng mga sanggol yung nahukay doon sa lugar kung saan nagwo-worship yung mga pagano na ito. Kaya ganun po kalala yung karumal-dumal na kanilang ginagawa sa kanilang uri ng pagsamba. Ito nga po, dumating ang Panginoon dito sa lugar na ito at natagpuan niya ang isang babaeng Kananea. Sabi doon, dito sa verse 21 to 23, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya at sumigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan nito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Ito po yung unang pagsubok sa pananampalataya. Hindi sumagot si Jesus. May mga panalangin ka ba na pakiramdam mo parang hindi tumutugon ng Diyos? O meron ka na ba nilapitan na ibinaba mo yung pride mo, naglumuhod ka dahil sa dala ng desperation? Alam niyo po, itong naging tugon ng Panginoon, medyo kakaiba. Dahil sa mga nakalipas na pagpapamalas ng milagro ng Panginoon, di ba? Sa bayan ng Hudyo, kahit sino yung lumapit, di ba? Tumutugon siya. Sino man yung lumapit doon, pinapagaling niya. May mga patay na muling binuhay. Pero dito, sa babae na ito, kakaiba. Dahil yung naging tugon ng Panginoon, inisnab niya yung pagmamakaawa nitong babae. Patuloy po natin basahin. Verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Kaya naman lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi, palisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Kung mapapansin po natin, kahit yung mga alagad ni Jesus, naiingayan na dito sa babae. Siguro gano'n na lang kalakas yung sigaw ng babae, no, sa pagmamakaawa niya. Dahil sa dala ng desperation niya, dahil nga matindi yung nangyayaring pagsapi doon sa kanyang anak. Ang tanong ko nga po, nasan kaya yung asawa nitong babae na to? Bakit? Ba't siya lang yun nandun? So, maaaring itong babae na to ay balo, di po natin alam. Di po nabanggit sa Biblia, pero andin yung babae, desperado, nagmamakaawa, kailangan niya ng tulong, wala na siyang ibang alam na paraan para mawala yung paghihirap ng kanyang anak. Sabi nga po sa translation, sa Griegong translation, ay ito yung pinakamatinding pagsapi na nangyayari sa isang tao. At itong pagsapi na ito, hindi ito nangyari na gusto lang gusto lang ng demonyong sumapi dun sa bata na ito. Maaaring dahil sa kanilang ritual, yung mga ritual nila, yung mga pag-aanong gawain, ay nag-invite dito sa mga masamang espiritu na ito na sumani dun sa bata. Kaya ganoon na lamang katindi yung nararanasan ng bata na yan, na ang description nga ay sinasaktan yung kanyang sarili. Kung nakapanood na po tayo ng mga palabas na sinasapian, yung bang nagkakasugat-sugat yung katawan. So, ganun po yung nangyari sa bata na to. Sabi po, na maaring yung
sabi po, naiingayan po yung babae, maaring yung senaryo ay, Panginoon, tugunin. Siguro sabi nitong mga alagad na to, kakaiba ka ngayon, Jesus, bakit hindi mo tinutugon tong babae na to, nag-iingay na, nangungulit na, pero ayaw mo pa rin pansinin. Siguro, pagalingin mo na lang para umalis na siya kasi ang ingay-ingay na niya. O pwede din naman na naiinis lang itong mga alagad dahil napakaingay ng babae. Kaya sinasabi nila dito kay Jesus na paalisin na lang. Pero ang tugon ni Jesus ay ganito, sa naliligaw na tupa ng Israel lamang ako isinugo. So una, ang tugon ni Jesus, inisnab niya yung babae. Hindi niya tinugon, hindi niya sinagot. Nung sumagot na siya ng pangalawa, rejection naman, yung naranasan nitong babae. Na sinasabi na, hindi ako para sa kanila, para sa mga Israelita lang ako. So grabe po yung challenge na nangyayari dito sa babae. Grabe yung rejection na kanyang nararanasan. Pero kung makikita po natin yung naging tugon ng babae, yung kanyang response sa verse 25. Sabi, ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod dito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako. So kung kung ihahalin tulad po siguro natin tong babae na to. Grabe yung tindi ng lakas ng loob niya. No? Na imbis na lumayo dahil sa rejection, inisnab siya, nireject na siya. Pero ang naging tugon niya, imbis na lumayo, lumapit. Lumapit pa siya. Sabi dito, ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod pa at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sa kabila ng di pagpansin noong una, sa kabila ng rejection sa kanya, diba? Grabe yung desperation niya bilang isang ina para sa kanyang anak na iniisip, hindi na niya iniisip kahit mapahiya na siya. All out na. Kahit mapahiya na ako, wala na akong pakialam. Kailangan ng anak ko ng tulong. Minsan po sa buhay ng tao, na hanggat hindi mo nare-realize na wala nang matitira sa'yo, wala ka nang aasahan, doon mo lang talaga mauunawaan na ang tanging kailangan mo lang yung tulong ng Diyos. Nakakalungkot po na may napakinggan ako mga kapatid na dahil hindi tinugon ng Diyos yung panalangin niya. Dineclare niya na hindi naman daw totoo na may Diyos. Nakatang-isip lang daw ito ng tao. Naging atheist siya dahil lang hindi tinugon yung panalangin niya. Pero itong babae na ito, harap-harapan na siyang inisnab. Harap-harapan na siyang nireject. Pero makikita natin yung attitude, yung character niya, na yung persistence niya ay grabe. Siguro sa isip nitong babae, hindi pa naman sumasagot yung kaharap ko ng no. So may pag-asa pa hanggat di sumasagot ng no. Kaya tuloy lang, may pag-asa pa. Ito siguro yung nasa isip ng babae, hindi pa naman humihindi. So tuloy lang, may pag-asa pa hanggat di humihindi. Sa Greek translation po na ginamit sa verse 25, yung paraan daw po ng response nitong babae ay may Greek word na tinatawag proskuneo, na ang ibig sabihin, she worship. Siya po ay sumamba sa harapan ng Panginoon. Sa Matthew 15:25, ito po yung translation sa King James. Then came she and worship him, saying, Lord, help me. Hindi lang siya lumuhod, hindi lang siya nagmakaawa. Sumamba siya sa Panginoon. Naalala ko po nung inalaw ng Diyos na nasubukin si Job. Di ba nawala na yung kabuhayan niya, namatay pa yung mga anak niya, nangamatay yung mga alipin niya, lahat ng mga kahayop na alaga niya, nangaubos lahat. Ang natira lang yung asawa niya tsaka yung mga nagbalita.
Pero yung response ni Job, sabi dun yung tugon ni Job, imbis na magalit siya dahil o magmukmok siya, ang sabi dun, sinamba pa rin niya yung Diyos. Nagpatuloy pa rin siyang sumamba sa Diyos. At katulad nitong babae na to, sinamba niya ang Panginoon. Kapatid, dumating na ba tayo sa punto na katulad sa babaeng to, yung feeling na hindi pinapansin yung panalangin mo, na feeling mo nire-reject ka. Lagi po natin tandaan na nung nagtungo yung Panginoon sa lugar na ito ng babae, sa paganong lugar na ito, hindi para maglibot lang o hindi para tumambay lang. May rason kung ba't nagtungo siya doon sa lugar ng mga pagano na yun. Laging intentional yung pagtungo ng Panginoon. At nung na-meet niya itong Canaanite woman, ito hindi aksidente. Hindi din aksidente na hindi niya pinapansin yung babae. Mayroon dahilan. Kasi alam ng Panginoon yung pananampalataya ng babaeng ito. Ngunit, kung bakit di niya ito pinansin, kung bakit niya ito nireject, ay upang ipakita sa babaeng ito. Hindi lang sa babaeng ito, pati dun sa mga kasama niya alagad, yung kapasidad ng matinding pananampalataya. A persistent faith, an unwavering faith. A diligent prayer and unwavering faith. Kung minsan, sa atin po na madaling husgahan yung mga tao, kasi ang ingay nila. Madaling, kahit hindi naman natin alam yung dahilan kung ba't sila nag-iingay, ba't sila umiiyak. Kasi di naman natin alam kung ano yung nararamdaman nila, nararanasan nila. Yung mga pasakit na kanilang pinagdaraanan. Maaring ganun na lamang yung pagmamahal nitong nanay na ito sa kanyang anak na nahihirapan. Kung bakit ganun na lamang niya binaba ng todo yung sarili niya sa harapan ng Panginoon. Tayo po mga kapatid, hanggang saan natin kayang gawin o ibigay alang-alang sa mga ating pinapanalangin sa Diyos? Kaya ba nating ibaba ang ating sarili? Kaya ba natin magpatuloy sa ating pinapanalangin kahit wala naman tayong kahit wala naman tayong nakakamit na tugon? Sabi po sa verse 26 to 28, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ng pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumo na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Sabi ng babae, sinabi sa kanya ni Jesus, ginang napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Diba, una po inisnab ng Panginoon. Sumunod, nireject siya. Ngayon naman, inihambing naman siya sa aso. Diba mga kapatid, strike 1, strike 2, strike 3. Ayun nga po, kanina po, kung babalikan po natin yung, ayon nga sa kulturan ng mga Hudyo, yung mga hintil, inihahalin tulad sa aso o mga unclean. Ngunit, dahil nga po, yung pong New Testament ay itinranslate in Greek. Ang ginamit daw po dito ng Panginoon na translation sa aso ay pet dog o aso na inaalagaan sa bahay. At itong babae, imbis na magtampo o magalit dahil tinawag siyang aso o inihalin tulad siya sa aso, with all humility, she accepted the fact na bagamat siya ay tinuturing na aso. Inaccept niya, diba? Tinanggap niya, oo aso nga ako. Sabi po doon, hindi niya man niya hangad yung buong pagpapala na ibinibigay sa mga Israelita o mga Hudyo. Pero sabi niya doon, kahit yung aso, yung mumo na nalalaglag doon sa ilalim ng hapagkainan na kinakain ng mga anak, okay na yun sa aso eh. Kaya sinasabi dito, hindi naman yung buong pagpapala ang hinahangad ko, kundi kahit mumo lang.
Lord, kahit konting awa lang yung hinihingi ko, okay na sa akin yun. Kahit momo lang, Lord. Kahit hindi ko naman hinahangad lahat. And then Jesus said, "O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire." And her daughter was instantly healed. How great is your faith? Naapektuhan pa ba ng mga pangyayari sa buhay mo yung pananampalataya mo sa Diyos? Sabi po sa Hebrews 11:1, faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of the things we cannot see. Yung may pag-asa kahit di mo pa nakikita, umaasa ka na mangyayari. At sinasabi din po na without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, napaka-imposible na mapaluguran mo ang Diyos. May dalawang account po sa Bible na pinuri po ang Panginoong Hesus dahil sa kanilang matinding pagpapamalas ng pananampalataya. Isa na po itong babae na ito at yung isa po ay isa ding hintil. Mababasa po natin siya sa Mateo 8. Isa po siyang kapitang Romano na kung saan nagpunta ito kay Jesus dahil yung kanyang katulong ay paralisado. Sabi niya sabi ng Lord, tara puntahan natin. Pero anong sabi niya? Hindi po ako karapat dapat na puntahan ninyo kahit sa aming bahay. So inaccept niya with humility na hindi siya karapat dapat na puntahan ng Panginoon. Pero ang sabi niya, sabihin niyo lang po, gagaling na yung aking katulong. Kaya sabi din, namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Kung mapapansin po natin, pinuri ng Panginoon yung pananampalataya na meron, yung mga hentil, na wala naman silang alam about sa turo, kautusan na ibinigay sa mga Israelita. Pero sila pa ito na nakakita nakitaan ng matinding pananampalataya ng Panginoon. So dito makikita po natin na hindi lamang dahil sa kabisado mo yung salita ng Diyos. Hindi tumitingin ang Diyos sa kung gaano kakagaling mag-memorize ng mga Bible verse. Tinitingnan dito ng Diyos yung puso mo na meron kababaan loob, na ina-accept mo yung sarili mo na wala kang kakayahan, katulad ditong yung dalawang pinuri ng Panginoon na ito. Tanging inaasahan lamang nila yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos na makagagawa sa kanilang buhay. Yung conclusion ko po dito mga kapatid ay una, humility in prayer. Ninanais ng Panginoon na kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, ay meron tayong kababaan loob. Ibinababa natin yung sarili natin. Na hindi tayo feeling entitled na para bang tutugunin ka na ng Diyos. Hindi ganun. Kaya nga po nung nakaraan po na pag-aaral natin na yung kaisipan ng Diyos, yung kanyang kapasyahan ay naaayon sa sarili niyang desisyon, sa sarili niyang kagustuhan. Hindi iyon nakadepende sa atin. Nakadepende yun sa kanyang sariling karunungan. Pangalawa, persistence, yung pananalangin na hindi ka napapagod. Yung panalangin ng puso natin na nagpapatuloy, kahit ano man yung tugon ng Diyos. Pangatlo, tamang pagtugon o right response. Yung bang, kahit ano yung tugon ng Diyos sa ating pinapanalangin, naroon pa rin yung pagtugon natin upang siya'y sambahin, upang siya'y pasalamatan, upang siya'y dakilain. Ano man yung mangyari, ano man yung tugon sa atin. Pang-apat, trusting even you don't get the way you wanted. Yung nagtitiwala ka pa rin kahit hindi
mo nakuha, yung nais mo makuha, ayon sa iyong sariling kaparaanan. Manatili ka pa rin na magtiwala, hindi sa paraan na gusto natin, kundi sa paraan na nais ng Diyos. Mawala man ang lahat, huwag lang yung pagtitiwala mo sa Diyos. Lagi natin tandaan na walang bagay na pinapahintulot ng Diyos na wala tayong matututunan. Lahat ng bagay na pinapahintulot ng Diyos upang lalo natin makita kung gaano nga ba yung kapasidad ng pananampalataya na meron tayo sa Diyos. Katulad nitong babae na ito. Kundi naman, kung tinugon siya agad ng Lord, kung on the spot, na noong time na yon, nung humingi siya ng tulong, tinugon na siya agad ng Panginoon. Dadating ba sa punto na kahit pala i-reject siya, kahit pala isnab siya, pupurihin pa rin pala niya ang Panginoon. Hindi niya yun makikita sa sarili niya, mga kapatid. Kaya inalaw ng Panginoon na huwag siyang pansinin, na iparamdam sa kanya na parang rejected siya, iparamdam sa kanya na parang ang baba-baba ng tingin sa kanya. Hindi para maliitin itong babae, kundi upang ipakita yung puso niya, yung pananampalataya na meron siya na, ay, magagawa ko pala yun. Diba? Dumating na ba tayo sa punto na gano'n na pinahintulot ng Diyos na dumanas tayo ng pagsubok na, ay, kinaya ko pala dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya pala, inalaw yun kasi may dahilan. May natutunan tayo. Lagi pa natin tatandaan na ang Diyos, alam niya lahat. Lahat alam niya. Alam niya kung sino yung kanya. Alam niya kung sino yung hindi kanya. Alam niya kung sino yung peke ang pananampalataya. Alam niya kung sino yung tunay ang pananampalataya. Pero bakit may mga ganitong pangyayari na pinapahintulot ang Diyos? Kasi tayo mga kapatid, bilang tao, wala tayong ganong kakayahan. Hindi tayo all-knowing. Wala tayong ganong capacity, wala tayong ganong kapangyarihan. Kaya nga, pinapahintulot ito ng Diyos sa buhay natin upang makita natin at maturuan tayo. Upang makita yung motibo ng puso natin. Natin mismo. Kung paano at ano na yung level ng pananampalataya na meron tayo sa Diyos. God is an all-knowing God, and kahit yung bilang ng buhok natin, alam niya. Alam niya yung nasa isip natin. Alam niya yung nasa puso natin. At ang hinahanap niya yung mga tao na totoong nagtitiwala sa Kanya. Totoong nananatili sa Kanya kahit ano man yung mangyari. Kaya nga patuloy tayong tinuturuan na manatili na tayo lumalapit at nagtitiwala sa Diyos. Kasi alam nyo, kung lalayo tayo sa Diyos, wala naman din mangyayari. Mas kawawa ka. Sabi nga sa Mateo 5, di ba? Mapalad yung mga taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat sila magmamana ng kanyang kaharian. Sa Diyos po lahat ng papuri. Bago po siguro magtapos. 30 minutes na po ako 30 minutes na po nag-share. Gusto ko lang po ibahagi yung patotoo kung paano yung pananalangin ay bumago sa akin pananampalataya at paniniwala sa Diyos. So, testimony ko po, hindi ko matandaan mga kapatid ko anong taon, pero ito po yung nangyari sa aking anak. Siya po ay, kung di ako makagkakamali, 6 na taong gulang na siya o 7 taong gulang. Hapon na po yun nung siya po ay lumapit sa akin at sinasabi masakit yung tenga niya. Yun, kaliwang tenga niya. Sabi niya. Tapos nung sinilip ko po yung tenga, malala na po pala. Hindi po namin alam. Sumakit lang kaya namin nalaman na meron palang parang malaking
malaking pantal dun sa loob ng tenga niya na may nana ng kasama. Nung ano po na yun, nung time po na yun, nandito na po ako nun sa OPG at mga kapatid po na kasamang nananalangin. Bago-bago pa lang po ako nun, wala po akong alam sa mga spiritual, wala po akong alam sa mga ganyan. Konti lang din po yung nalalaman ko about sa mga kaloob, mga gifts. Pati po sa mga gifts of the Holy Spirit, hindi ko din po yan alam. Bago-bago pa lang po talaga ako, mga kapatid. Nung time po na yun, ang laman lang po ng wallet ko ay 150 pesos. Tapos, naisip ko po na ipapatingin namin sa doktor sa tenga. Alam ko po ang magiging gastos ay nasa 2,000 hanggang 3,000 piso. And sabi po ng isa sa mga kapatid sa OPG na ipag-pray mo, magtiwala ka sa Panginoon. Tapos noong time po na yun talaga, na wala talaga 150 pesos ang laman ng wallet ko. 2,000 to 3,000 ang kailangan. And dun po sa isip ko na hindi na naisip ng Panginoon na pabayaan kanyang anak. Nung naalala ko po, 7 ng gabi, sabi po ng isa sa kapatid, pumunta ka sa isang lugar sa bahay niya na tahimik, manalangin ka. Sabi po nila, naisip ko po sa loob ng CR, manalangin kasi wala po kaming yung kwarto po namin walang pintuan. So, isang lugar po sa bahay namin na alam ko na walang papasok kapag may tao sa loob is yun nga yun sa CR. So, pumasok po ako sa loob ng CR namin. And dahil din po sa backup prayer din po, kasabay ko din po yung mga kapatid sa OPG noon. Yung mga dati namin mga kasama na nananalangin. Sabi po nila sabay-sabay tayo manalangin. Magpunta ka sa isang lugar sa kwarto nyo na doon ka mag-pray. And lahat po talaga bago sa akin, mga kapatid. About sa spiritually, about sa vision, lahat po yan bago sa akin. Mga gifts, hindi po talaga aware, mga kapatid. And ang time na yun, nagpunta po ako sa amin pong CR. At ako po yung lumuhod. Sinara ko po yung pintuan ng CR at ako po yung nanalangin. At ang panalangin ko po noon, sabi ko, Panginoon, alam mo, yung laman ng wallet ko, 150. Very detailed po talaga, mga kapatid, yung panalangin ko noon. Alam niyo, yung laman ng wallet ko, 150 pesos, Lord. Pero hindi ako doon nakatingin sa laman ng wallet ko, Panginoon. Doon ako nakatingin sa magagawa mo sa anak ko na hindi kayang gawin ng doktor, na hindi kayang gawin o hindi kayang i-provide nitong wallet na ito, laman ng wallet na ito. Hindi ako doon nakatingin, Panginoon. Nakatingin ako doon sa kaya mong gawin. Alam niyo po, habang nakapikit ako, mga kapatid, hindi ko maipaliwanag, para ako nakadilat. Nakapikit yung physical eye ko, pero para ako nakadilat kasi nakikita ko yung loob ng CR namin, nakikita ko. Nakikita ko yung kamay ko, nakikita ko yung tuhod ko na nakaluhod. At pag angat po ng ulo ko, nakita ko yung 2 pakpak. Malaking pakpak na puting-puti na nakaano po dito sa uluhan ko, na nakaka-cover sa uluhan ko. Mga kapatid, hindi ko pa po nababasa yung Isaiah 91 noon. Hindi ko pa din po nababasa yung Isaiah 23. And yan po yung nangyari. At pagkayari ko pong manalangin, mga kapatid, chinat ko po yung mga kapatid sa OPG. Sabi ko po, tapos na po ako mag-pray at yun nga, sinabi ko po, may pinakita sa akin sa vision na 2 pakpak na puting-puti na nakakover sa uluhan ko. At sabi po nila, ipatong ko yung kamay ko dun sa tenga ng anak ko na may apektado. At habang ipinatong ko po yung aking pong kamay, nandun na po yung asawa ko noon. Saksi po ang aking asawa, hindi po siya mananampalataya, mga kapatid. Nakita niya yung kalagayan ng tenga ng anak ko noon. Halos magsara na po. Yung ganito niya, halos magsara na. Yung pinakabutas ng tenga. And ang sabi ko lang po sa anak ko na, pinagaling ka na ng Lord. Na naniniwala ko na yung pinakita sa akin ng Panginoon nung gabi na yun, yung pakpak na nasa ulunan ko, mga kapatid, ay assurance.
is tugon ng Panginoon na answered prayer na nung gabi na yun. Alam niyo po mga kapatid, kahit ako po hindi ako makapaniwala. Nung kinabukasan, paggising po namin, 7:00 ng umaga, paggising ko po, chinek ko po yung tenga ng anak ko. Magkabila, kanan, kaliwa, chinek ko, wala akong makita. Wala akong makitang pantal na may nana. Wala, malinis mga kapatid. Na tinawag ko yung asawa ko na, sabi ko, saan ba ditong gawi yung yung apektado? Kahit siya din po nakita niya, pinakita ng Panginoon sa asawa ko sa mismong mata ng aking asawa na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, na talagang ang Diyos ay kayang gumawa ng himala, mga kapatid, na hindi maipapaliwanag ng ating mga limitadong kaisipan. Alam niyo po kung ano yung natira doon sa tenga ng anak ko. Yung langib, alam niyo po yung langib ng sugat. Yung natuyong langib ng sugat, yun po yung nahulog doon po sa tenga ng anak ko. Paano mangyayari na sa buong magdamag, natulog lang kami mga kapatid, kinabukasan wala na yung maga doon sa tenga ng anak ko kung hindi kapangyarihan ng Diyos. Kaya tunay po talaga mga kapatid na sa ating pong pananalangin na may kapakumbabaan, na hindi natin tinitingnan yung sarili po nating kapasidad, mga kapatid, na may gagawin ng Diyos. Basta yung pananalangin, mga kapatid, ay buong-buo yung pananampalataya natin sa Kanya. Dahil yun nga po, naalala ko po na panalangin ko noon. Lord, hindi ako nakatingin doon sa 150 pesos. Nakatingin ako, Lord, sa magagawa mo sa anak ko. At tumugon ang Panginoon. Tumugon ang Panginoon dahil doon, mga kapatid. Kaya ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Ang Diyos, kahit sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kayang gumawa ng himala. Alam niyo po yung pinaka number 1 na himala na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Nung binago ng Diyos yung buhay mo. Kung paano ka binago ng Diyos, yun yung napaka number 1 na himala na kahit tayo hindi natin kayang gawin. Kapag kundi himala yan ng Diyos. Na dati matigas ang ulo mo, dati ganito ka mag-isip, marites ka, mapalaisip ka ng masama sa kapwa mo. Pero binago ka ng Panginoon. Hindi po ba milagro yun, mga kapatid? Kaya nga po tinuturo sa atin ng Lord sa gabing ito na napatuloy lang tayo na manampalataya, lumapit sa Kanya. Ano man yung tugon sa ating mga panalangin, answered prayer man, o hindi, o sa susunod na panahon. Kasi may 3 daw po na tugon ng Panginoon. Yes, no, or wait. Pero ang tinuturo po sa atin, patuloy tayong maghintay. Amen po ba? So, bago po tayo magtapos, nais ko po kayong anyayahan na manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na tunay nga na hinahanap mo yung puso na may kababaan, Panginoon. Yung puso, Panginoon, na handang magpatuloy, Lord, ano man yung tugon mo sa amin pong pinapanalangin. Lord, salamat din, Panginoon. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na magpatuloy at makita yung amin pong level ng pananampalataya sa iyo, Lord. Yung motibo ng puso namin, Panginoon, sa paglapit sa iyo. Lord, patuloy mo kaming turuan, gabayan, Panginoon. Give us wisdom, Lord, na hindi maging mataas, hindi maging mayabang, Panginoon, na hindi maging makasarili, Lord. Bagkus sa patuloy na isuko ang lahat ng aming pong alalahanin, lahat ng aming pong pangangailangan, lahat, Panginoon, ng aming pong mga mithiin sa buhay, Lord, ay ikaw ang siyang manguna. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko na naririto. Alam mo ang kanilang buhay. Alam mo, Panginoon, yung kanilang mga pinapanalangin, Lord. Alam namin, Panginoon, walang mahirap sa iyo, Lord. Pero sa kalooban mo pa rin ang siyang dapat na masunod sa aming pong buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan. Sa iyo ang lahat ng pagdakila. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. 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 Salamat.
Sis Abby, sa